Pinaliwanag nga dito ang posibleng magiging benepisyo ng mga OFW at ng mga seafarers kapag nagdesisyon na silang mag-for good na sa Pilipinas balang araw. At puwera sa SSS ay pwede nito maging safety net ng mga OFW at ng mga seaman kapag naging batas na ito. Maraming nagsasabi, mag-a-abroad ako para sa pamilya ko. Pero minsan, hindi natin naiisip, paano kaya pag tumanda na ako? Hey mga kabayan, this is Rochelle from LexCode at sa videong to, pag-uusapan natin ang panukalang magpapabago sa buhay ng mga OFWs at seafarers, which is OFW and Seafarers Pension Act. Kung ano ito, kung sino mga sakop, at kung anong benefits, pag-uusapan natin yan sa videong to. Maraming programa para sa ating mga OFWs at seafarers na nagtatrabaho abroad. Pero walang inilalabas na pambansang pension system para sa ating mga kababayan. Yes, may SSS tayo at may OWA, pero hindi lahat nabibigyan ng savings, ng tulong at ng pension. That's why dito papasok ang bill na ipinapanukala ni Senator Erwin Tulfo, ang OFW and Seafarers Pension Act. Ayon sa panukalang batas, ang sakop ng bill na to ay ang ating mga OFWs at mga seafarers na nagkatrabaho sa ibang bansa o yung mga barko nila ay naglalayag sa international waters. Para maging eligible, kailangan may hindi bababa sa 15 taon or 15 years na nagtatrabaho ka sa ibang bansa at dapat lagpas 60 or 60 above ka na. Ang pension benefit, hindi bababa sa 5,000 pesos para sa mga qualified na members ng Pension Act na to. At ang magpapatakbo ng program na ay ang Department of Migrant Workers o DMW. Sila yung mga ngasiwa at hahawak sa funds na para sa ating mga OFWs kapag naipasa na yung batas na ito. Kung tutuusin, para lang siyang retirement safety net para sa ating mga OFWs. Para lang pagtapos nila magtrabaho sa ibang bansa ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang kita. Malaking tulong ang OFW and Seafarers Pension Act para sa ating mga OFWs nakapos at hindi sapat ang kinikita para mag-ipon. Para kahit na ipadala na nila lahat sa Pilipinas o sa kanilang pamilya ang kanilang mga pera, eh hindi na sila mangangamba para sa pagtanda nila. Kapag naisabatas na ito, may dagdag peace of mind para sa iyo. Dahil una, meron ka nang matatanggap na pension bukod sa SSS and OWA benefits. Pangalawa, pwede kang tumanggap ng fixed pension kahit tapos na ang kontrata mo abroad. Para sa mga seafarers, bibilangin ang taon ng serbisyo mo abroad bilang overseas employment. At panghuli, siguradong maayos na imamanage ng DMW ang pondo para mapunta talaga sa tamang tao. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay bilang pasalamat at pagkilala para sa mga OFWs o mga kababayan nating nagtrabaho at nagpakahirap malayo sa kanilang pamilya. Ngayon, habang nasa panukala pa ang OFW and Seafarers Act, may mga bagay kang dapat gawin habang hinihintay maipasa ito. I-check kung accredited ang agency mo at kung nasa job approval ng DMW. Pangalawa, kung hindi ka pa nagbabayad, magsimula ka nang magbayad sa SSS bilang OFW. Dahil kahit bukod to sa Pension Act na pinag-uusapan natin ngayon, dagdag pa rin to security sa future mo at ng pamilya mo. Pangatlo, itago mo lahat ng documents and requirements na meron ka. OEC, kontrata, medical records, at iba pa. Kasi ito yung magsisilbing proof mo na overseas employed ka. Pang-apat, maging updated sa balita tungkol sa bill. Sundan yung mga news, mag-like na mga news pages sa Facebook or mag-search sa Google kung kinakailangan. Also, nagpo-post din po kami ng Kabayan News Updates sa kabayan.lexcode.com. And also, kung kinakailangan or kung gusto mo ng community, merong Facebook community ang OFWs para pag-usapan at pagdiskusyonan ang OFWs and Seafarers Act para magbahagi ka ng opinion mo at i-voice out mo kung ano yung nararamdaman mo tungkol sa bill na to. Alam nating hindi madali ang buhay OFW. Laging may kasamang lungkot, pangungulila sa anak, sa asawa, sa mga kaibigan sa Pilipinas.
Kaya kung maipapasa ang OFW and Seafarers Pension Act, hindi lamang ito simpleng benepisyo, hindi lamang ito tungkol sa pera. Isa itong pagkilala sa paghihirap mo sa ibang bansa sa loob ng ilang taon, hindi lamang para sa iyong pamilya, kundi sa pagtulong sa Pilipinas. Though sinasabi ko na wala akong tiwala sa bagong panukalang ito na OFW Pension Act, pero guys, hindi ko naman sinasabi na huwag nyo itong subukan. Dahil at least pagdating ng araw ay may ibang source kayo ng income or ng pera para masuportahan ang pangangailangan yung medical or mga gamot. Ngunit ang makakakuha lang ng benepisyong ito ay nakapaghulog ng 15 years at kapag umabot ka ng 60 years old. Sa mga nagtatanong naman kung paano daw kung hindi nakatapos ng paghulog ng 15 years, paano daw ito makukuha? Ganito yun guys, parang sa SSS lang. Kung hindi niya kumpleto ang 120 contributions sa SSS, ay kapag retiro nyo o pag-abot nyo ng 60 years old, ay ibibigay sa inyo lump sum lahat ng nahulog nyo kasama ang tinubo nito. Pero wala na kayong pensyon.